Bakit ba lahat na lang sinasabi sa mga skincare clinic owners na huwag gagamit ng before and after photos sa Facebook? Or di kaya, masususpend o mababan ka? Yung ibang senaryo naman, gamit sila ng gamit ng before and after, hindi nila alam na violation pala yon pagdating sa Facebook ad policy. Itong topic ito is very confusing para sa lahat, lalo na sa mga nasa beauty and aesthetic business. Kaya stick around sa video na to. Dahil papakita ko yung exactly ano yung inaalaw ni Meta, what actually gets you banned and suspended, and how to use before and afters the right way para ma-approve yung ads while still showing yung actual at real results, pero yung hindi ka masususpend at baban ni Facebook. Okay, so ito yung ating compliance playbook ng before and after photos and ad creatives kay Facebook. The compliance myth. The costly misconception. Marami ang sinasabihan ng mga clinic o aesthetic clinic owners na hindi dapat sila gagamit nito. Pero misconception yan kasi may tamang paraan. The nuanced truth, Meta does not completely ban yung transformational na visual proof. Pero kailangan maintindihan mo kung ano yung mga exact and precise boundaries. Nang sa ganun, hindi mo mariris yung account mo. Nakastate kasi sa policy nila mismo na seemingly bawal. Pakita ko sa inyo, no? Okay? Ito. Depict before and after transformations. Ano pa ito? Weight loss or weight gain. Okay, extreme claims. So, by reading this, seemingly parang pinagbabawal niya yung before and after. And yet, napakadami ng mga brands and even big brands across the world ang still ginagamit tong before and after strategy na to. Okay, one thing to note, Metascore philosophy, hindi nila pinupulis yung picture, kundi yung psychology behind it. Okay, Meta, walang pakialam yan dun sa picture, kundi yung sa users niya. Okay, yun yung iniintindi niya dito. Gusto lang maprotektahan yung mental health ng users, kaya it flags yung mga ads na nagde-generate ng negative self-perception para makapagbenta ka ng cosmetic fix. At yung mga yan nagfo-fall, kagaya nung pinakita ko kanina, galing sa Facebook policy mismo yon sa tatlong category. So weight loss, aesthetic, at skincare. Okay, sa weight loss, madalas diba, may side-by-side body transformation. Strictly not allowed dyan. Okay, walang exceptions para sa category na to kasi talagang mahigpit si Meta dyan. But actually, to tell you frankly, from my experience, may exception dyan. Basta alam mo yung gagawin. Mamaya, i-discuss natin yon. Move on muna tayo sa number 2. Aesthetics, injectables, botox, and procedures side by side is restricted. Must show progressive, realistic outcomes over time. Isa pang another very strict category. Pero actually, posible pa rin. No? Wag lang. Mamaya. Mamaya ako na sabihin. Doon muna tayo sa number 3. Skincare, serums, facials, and topical skin treatments before and afters are generally allowed if they avoid insecurity framing. So, ando na yung mga keywords, no? Makakaiwas ka dito, guys, pagka hindi overpromise yung after sa before. Baga hindi naman yung mukha kang scam. Okay? Sa skincare, yung mga words na negative, nakaka-trigger ng insecurity or possibly maka-trigger ng mga insecurities na makakakita, iwasan mo. Sawa ka na bang maging mataba? Baka gusto mo magpapayat, di ba? Hindi siya maganda pakinggan.
versus gusto mo bang mag-tone down para mas tumaas ang energy mo. Big difference. Pagdating sa weight loss, wag mong ipakita yung specific lang na body part. Mas okay kung buong katawan o kaya side view. Wag yung chan lang, wag yung bandang hips lang. And also take note, wag niyong gamitin yung before and after, but rather use something else like week 1 and then week 4. O kaya session 1 and then after session 5. Yun ang mga workarounds natin sa tatlo na yan. Ha? Again, nakalagay, no exceptions sa weight loss, pero in reality, meron. Basta finalo mo yung sinabi ko na yun. And even sa aesthetics, pwede. Huwag nyo lang babanggitin yung mga gamot na kailangan o mahigpit sila sa prescriptions. Huwag nyo nang babanggitin doon. Pwede nyong lagyan ng pseudonym or marketing name yung treatment. Lalo na kung involved yung name ng gamot dun sa treatment o procedure. So, para mas safe. Next, the danger of no proof. So, kasi naman, isa sa pinakamaganda talagang i-run yung before and after sa mga aesthetic business. No? So, pag tinanggal mo lahat yun, natural, bababa yung bookings mo. Kasi ito yung isa sa mga pinaka-powerful marketing assets that you can do. Ano pa yung iba? Yung full suite ng creative formats na magandang i-run para sa skincare and aesthetic clinics. Check nyo lang dyan sa videos natin. No? Ginawa ko yan. 7 o 8 creative formats para lang sa mga skincare clinics. So kaya naman, balik tayo dito. Kung gagawa ka ng before and after, make sure na compliant, safe. Para tuloy-tuloy ang ligaya. Ito yung mga red flags to stop instantly. Close-up zooms. Ayan, naka-focus lang sa isang local na body part. No? Kung sa pampaslim yan, yung focus mo yung mataba, yung belly, malaki yung bilbil, malaki yung tummy. Okay, sa scars is masyadong close-up sa pores, sa acne. No, matitrigger na yun nung AI pa lang ni Facebook. Sigurado. Kahit hindi pa tignan yan ng manual review, marireject na yan automatically. Dramatize split screens. Okay? Juxtaposing a dull, dark, sad before next to a highly filtered, flawless after. So, masyadong exaggerated na yung claim, di ba? Pag ganyan yung ginawa natin. So, big no-no din dyan. Shaming ad copy. Yun nga. Questions like, ito, di ka ba nahihiya sa balat mo? Di ka ba nahihiya sa laki mo? Pangit yung ganon, no? Negative self-perception yung ma-generate nun. Universal claims implying there is one absolute perfect aesthetic standard for everyone. So si Meta kasi gusto nila inclusive dahil gusto nilang protektahan yung mga users ng Facebook. Kaya tandaan nyo to, yung mga notes na yan, para sigurado yung next before and after nyo is maging pasado sa Facebook ads. Ito yung examples ng compliant design. Instead na dramatic, idealized yung pagkakaayos, i-frame mo yung resulta as progressive treatments over real schedules. Kaya ngayon, sinabi ko, week 1, week 2, pwede mong gawin 3 yung before and after, or even 4. O kung video siya, pwedeng more, no? Kung sessions niya is inaabot ng 6, 7, 8, or whatever, mas may papakita mo ng maayos. Pwede rin siyang ilagay sa carousel, by the way. So, mas safe yung mas maraming transitions. Hindi lang yung before and after na dalawa lang. Kasi, mas realistic din siya. At hindi siya over-promise kasi yun naman talaga yung nangyayari.
Hindi naman na-achieve after one session lang na mawawala na yung mga pimples o papayat na kagad yung client. Okay, next, the power of patient stories. Okay, after 6 weeks of consistent treatments, I finally feel confident going out without any makeup. So malaking impact din to, no, kasi dinidescribe ito yung naramdaman ng client. So meron siyang level of trust na hindi mo makaka-capture sa basta before and after image lang. So I highly suggest isama mo siya sa copy nung ads, and even dun sa ad creative kung meron ka pang slot for the text. Definitely sa videos, isama mo siya kasi marami ka pang slot for text sa videos. Side-by-side creative formats. So, ito yung band tsaka compliant approach. Okay? Sa imagery, extreme close-up. Nakaka-insecure pag kin-close up mo yung mga kanyang mga pimples. Okay? Yung braso niya, laki-laki. Yung line naka-close up, big no-no. Okay? Ano yung compliant? Realistic, natural lighting. Okay? Progress tracking. Tsaka hindi naka-close up sa isang body part. Mas okay. Like I said, close up mo yung buong mukha hanggang dito kung about siya sa acne. Okay? Kung buong katawan, about slimming product, close up mo yung buong katawan. Pagdating sa text, embarrassed ka ba sa katabaan mo? O embarrassed ka ba sa burug-burug mo mukha? So, big no-no yun, no? Instead of using that, nourishing and enhancing natural skin texture. Okay, sa format, side-by-side, instant dramatic transformation. Again, ang keyword dito is medyo over-promise yung itsura ng ad creative mo. Para ka na nanlilin lang ba? Okay, versus dun sa yung may timeline siya na process. Okay? So, yun yung compliant. Moving on to the next one, consent and privacy. So, dito sa Philippines, actually, no, meron silang Data Privacy Act. So, kailangan, bago mo gamitin yung creative, kung saan nandun yung real client o patient, meron dapat yan written consent na na-explain sa kanila mabuti at pinirmahan nila. Kasi pwede kayong balikan yan. Pwede kayong magkademandahan. So, make sure na ginagawa nyo yan. Dahil under sa Data Privacy Act natin, no, yung particular sa mga clinics na nag-ooperate sa Philippines, yung identity ng pasyente ay pinag-iingatan. Kaya kung mag-run kayo ng mga ganyan before and after, no, kung hanggat maaari, itakpan nyo yung mata. Okay? O takpan nyo yung muka. To conceal their identity. Unless no, pumayag sila, walang problema as long as pumirma sila. At syempre, pagka-compliant lagi yung iyong before and after ng mga ad creatives, you can expect a stable growth in your conversions and bookings. Tuloy-tuloy yan. Again, lalo na pag sinama mo pa yung ibang creative formats para sa Facebook ads. So yun, thank you for watching this video, and by the way, if you want a free audit and strategy para sa yung ad account, no, lalo na sa mga skincare and aesthetic clinic owners dyan, feel free to book a free consultation. Yung link natin is nandyan sa description box below. And if you find this video helpful, then I'm pretty sure na itong video na to, marami rin ang makukuha mo dyan.